Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa misang ito. Halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, bulong natin sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin mga OFW at ang mga may sakit. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan mo ang kalooban naming pinababanal ng kusa naming pagkapakasakit para sa pagbabagong buhay. Paunlakan mong pakinggan ang aming mga kahilingan, pakundangan sa pag-umunsod mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nabucodonosor, Sadrach, Mesach at Abednego, totoo bang hindi kayo sumasamba sa rebultong ipinagawa ko? Tanong ng hari. Iniuutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tingnan ko lang kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo. Sinabi ni Sadrach, Mesach at Abednego, Mahal na hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin, sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong ipinagawa ninyo. Namula si Haring Nabucodonosor sa tindi ng galit kina Sadrach, Mesach at Abednego. Kaya iniutos niyang painiting makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya sa pinakamalalakas niyang tauhan na gapusin sina Sadrach, Mesach at Abednego at ihagis sa apoy. Walang ano-ano'y napalundag si Haring Nabucodonosor. Pamanghang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, Hindi ba't 3 lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit 4 ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yaong isa, ang tingin ko'y Diyos. Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Sadrach, Mesach at Abednego. Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na nanalig sa kanya.
Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagi sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos na aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Di ba't sadyang may kapwang sarili, dapat kainan ng pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisay, pag sa kapwa-buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap, at tandaan ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong sumunod sa aking aral, tunay ngang kayo mga alagad ko. Makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahat kami, lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailan may hindi kami naalipin ni Numan. Paano masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin na hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, gayon may pinagsisikapan niyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama. Ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Kung kayo mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa, ani Jesus. Ngunit pinagsisikapan niyo akong patayin. Gayong sinasabi ko lamang ang katotohanan narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo ay tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas. Tugon nila. Ang Diyos ang aming ama. Sinabi ni Jesus, kung talaga ang Diyos ang inyong ama, iibigin niyo ako. Sapagkat nagmula ako sa Diyos, hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of La Salette Quezon Parish, kung saan ayos lang umiyak, samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat.
Siguro po ay narinig nyo na yung commercial ng isang ice cream na tampok ang tanong na hanggang saan naaabot ang 20 pesos mo. Gusto ko kasing sabihin ng commercial na ito na kahit sa halagang 20 pesos ay po pwede pa rin tayong makatikim ng isang masarap na ice cream. Pero kung titingnan din po natin, ay para bagang pwedeng sabihin din sa atin ng commercial na ito na mas malayong mararating, mas maraming mabibili kung higit pa sa 20 pesos ang pera natin. Sa palagay ko, gayon din sa pananampalataya natin. Mas malayo ang mararating ng pananampalataya natin in a sense na mas marami tayong mga pagsubok na malalampasan at mas maraming mabubuting bagay ang mangyayari sa atin kung talagang solid o tunay ang pananampalataya natin. At yan po ang pwede nating makita mula sa ating first eating. Dito po, tampok ang kadakilaang narating ng pananampalataya ng 3 Israelita o Hudyo na nanindigan para sa Diyos. Unahin po muna natin yung mga pagsubok na kanilang pinagdaanan bago nila makamit ang tagumpay na ibinigay ng Diyos sa kanila. Ang unang pagsubok ay siyempre yung kautusan ni Haring Nebuchadnezzar na sumamba ang lahat ng mga Israelita o Hudyo sa rebulto na pinagawa niya. Pagsubok po ito sapagkat lahat ay sumamba na nang tumugtog ang mga instrumento maliban sa kanilang 3. Matindi po ang pressure dito. Kasi sila na lang yung di sumasamba eh. Lahat sumasamba na. Pero yun ay nakaya nila. Ang ikalawang pagsubok ay nung si Haring Nebuchadnezzar na mismo ang kumausap sa kanila. Iba pong level na ito kumpara sa una na yung mga kawal lamang ng hari ang kumausap sa kanila. Sapagkat ang nasa harapan nila ay ang mismong hari na somehow ay binibigyan pa sila ng tsansa. Kaya nga kinakausap sila. Siguro po may karanasan lang iba sa atin na nung bata tayo ay sinabi sa atin nung kapatid natin, magligpit ka raw, sabi ni nanay, tapos ayaw natin. Hanggang sa sabihin na ng kapatid natin ito, nanay, ayaw! Saka lang tayo biglang susunod. Dahil ayaw natin na ang mismong nanay na natin ang sa atin ay mag-utos o magpasunod. Di ba? O kaya, sa pinagtatrabahuhan mo, sinabi ng isang katrabaho mo, sabi ni boss, gawin mo daw ito. Tapos, puro ka reklamo. Pero nung mismong si boss mo na mismo ang kumausap sa'yo, di ba? Biglang naumid ang dila mo. Ganun ang nangyari dito. So imagine yung pressure para sa 3 Israelitang naninindigan para sa pananampalataya nila. Nang mismong si Haring Nebuchadnezzar na ang kumausap sa kanila. Iba na po kasi ang feeling kapag ang nag-uutos sa iyo na labag sa kalooban mo ay napakamakapangyarihan na. At ganoon si Haring Nebuchadnezzar. Kaya nga ang sabi niya doon sa 3, di ba? Tingnan ko lamang kung may Diyos na makapagligtas sa inyo. So dito parang sinasabi ng hari, makapangyarihan siya sa kahit sino o anong Diyos. Kahit na nga sa Diyos-Diyosan na sinasamba mismo ni Haring Nebuchadnezzar, parang sinasabi niya dito, makapangyarihan ako sa kahit sino o sa kahit ano pang Diyos na nandito sa mundong ito. At totoo naman, yun ang feeling niya at yun din ang tingin ng marami sa kanya. Kung ilalagay nga po natin sa konteksto, parang si Haring Nebuchadnezzar ang siyang presidente ngayon ng Amerika. Ganon siya kamakapangyarihan. And so, imagine yung level ng pressure na nandoon sa 3 Israelita. Pero again, ito ay nakaya nila. Ang ikatlo, pero sa palagay ko'y pinakamatinding pressure, ay yung pressure ng kamatayan, ng tiyak na kamatayan. Kasi nga napahiya na yung hari. At sa gayon ay iniutos niya sa kaniyang mga kawal
na painitin ng makapitong ulit yung pugon na pagtatapunan sa 3 Israelitang ito kung hindi magbabago ang isip nila. So imagine yung pressure na bawat segundo napakahalaga na makapag-isip sila kung maninindigan pa ba sila. Habang pinapainit yung pugon, habang tinatalian sila, at habang hinahatid sila sa pugon. Bawat segundo, precious yun, na hindi nila dapat i-miss. Kung gusto pa talaga nilang mabuhay, na sigurado nang maintindihan ng iba kung aatras sila. Besides, ano kung mapahaya sila? Buhay naman sila, di ba? Pero kahit yung pinakamatinding pressure na yun, again, ay napagtagumpayan pa rin nila. Hanggang sa gantimpalaan na nga po ng Panginoon ang pambihirang pananampalataya ng 3 ito. Pananampalatayang kitang-kita po natin ang pinakabuod sa sinabi nila sa hari bago pa man sila itapon sa pugon. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugon na yan at sa iyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong pinagawa ninyo. Imagine that faith. Imagine po natin kung gaano kapambihira yung pananampalataya yan. Na kung isasalin po natin sa ibang salita, ngayon, base sa mga kanya-kanyang pugon o mga matitinding problemang pinagdaraanan natin ngayon na inihingi natin ang tulong sa Panginoon, ay ganito ang magiging wordings niyan. Ang Diyos na aming minamahal at pinaglilingkuran, ang siyang magliligtas sa amin sa kahirapan, ang siyang bubuo muli ng pamilya ko, ang siyang magpapatino sa asawa ko o sa anak kong pasakit ulo, ang siyang mag-aahon sa akin sa utang, ang siyang magpapagaling sa malubha kong karamdaman o sa kanser ng mahal ko. Ang siyang magbibigay sa akin ng hinihiling kong itong kailangan ko ngayon sa buhay ko. Pero kahit hindi niya gawin ito, kahit hindi niya ibigay ito, mananampalataya pa rin ako sa Diyos ko. At kailanman ang pananampalataya yan ay hindi magbabago. Kapatid, yun ang pambihirang pananampalatayang hinihintay ng Diyos sa atin para sa mga blessings na gusto niyang ibigay sa atin. Hindi lang sa buhay na ito, kundi sa buhay lalong-lalo na pagkatapos ito. Kung tatanungin ko po kayo ngayon, kahit ng sarili ko, kamusta na po ba ang pananampalataya natin? Matibay na po ba ito? Gaano na kaya kalayo talaga ang mararating nito? Baka naman po sa 1 o 2 hiling lang natin na hindi tayo mapibigyan ng Panginoon sa paraang inaasahan natin ay magtampo na tayo agad sa Kanya. Huwag naman po sana, sapagkat sa totohanan lamang sa mga seemingly unanswered prayers na ito, dito mas titibay, dito mas magiging solid ang pananampalataya natin, hindi sa mga answered prayers natin, kundi sa mga seemingly, sinasabi kong seemingly unanswered prayers sapagkat hindi ibig sabihin, hindi natin nakukuha yung hinihiling natin, ay hindi na ginagawa ng paraan ng Panginoon yung problemang hinihinga natin ng tulong mula sa Kanya. Pero ito yung mas magpapatibay ng pananampalataya natin kung sa kabila ng mga seemingly again unanswered prayers na ito ay magtitiwala pa rin tayo. Sapagkat ito po ang mag-stretch ng pananampalataya natin mula sa pananampalataya o pagtitiwala natin sa kapangyarihan lamang ng Diyos na ibigay sa atin ang gusto natin papunta sa pananampalataya o pagtitiwala natin sa pagmamahal ng Diyos sa atin na po pwedeng gumalaw kahit sa mga problema natin, papunta sa pananampalataya natin sa karunungan ng Diyos na po pwede talagang magpasya ng kung ano ang pinakamakabubuti sa atin. Hindi man ito eksakto sa hinihiling natin. Besides, kailangan natin ng pananampalatayang ito dahil anuman ang maranasan nating problema, hindi naman ang Diyos ang siyang mag-a-adjust sa atin, kundi tayo. Besides, normal na makaranas tayo ng mga problema at mga matitinding problema.
sa buhay na ito, sapagkat ito parte ng buhay natin dito. And we need such kind of faith, that strong faith. Yung faith na hinahanap na yan ng Panginoon sa atin upang sa tulong niya ay mapagtagumpayan natin ang lahat ng ito. Sapagkat tandaan po natin na ang milagro at pagpapalang ihahatid ng Diyos sa atin ay hindi lang yung malampasan natin ang matitinding mga problemang ito, kundi yung samahan tayo sa pagdadala, pagharap at pag-solve o pagtitiis ng mga matinding problemang ito. Hanggang sa ibigay niya sa atin ang kapayapaan sa kabila nito. Yung kapayapaan, the peace that surpasses understanding, tulad ng sinasabi sa banal na kasulatan, sapagkat kahit tayo ay hindi natin magagawang explain bakit kahit hindi ibinigay ng Diyos ang ating hiniling, kung bakit kahit we are continuously suffering, despite ng ating mga prayers o paghiling, ay okay pa rin tayo. Hindi dahil hindi tayo nasasaktan, hindi dahil hindi tayo nalulungkot, hindi dahil hindi tayo natatakot, kundi dahil pinangingibabawan ng pananampalataya natin ang ating takot, lungkot at pag-aalala. Yun, sabi ko nga, ay isang milagro na. Nasasabihin ko sa inyo, prelude lang sa mas matinding tagumpay o milagro na kanyang ibibigay kung patuloy na tayo sasampalataya lang. Ito sana ang hilingin natin biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat alam niya ang pinagdaraan. ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di ringgin ng Diyos ang samo Di ko. ringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. samo ko. Panginoon, tulungan mo po akong magkaroon ng pananampalataya na gusto mo, hindi yung gusto ko lang. Kasi madalas ang gusto ko lang yung pananampalatayang hihingi ako sa iyo. At alam kong ito ay bibigay mo. Gusto ko yung ma-level up ang pananampalatayang ito na kahit ano yung gusto mong hilingin sa akin na pagsunod, ay maibigay ko pa rin. Kahit nasasaktan, natatakot, no, nag-aalala ako. Tulungan mo po ako, Panginoon, na mapatagpaan ng pananampalataya kong ito upang mapagtagumpayan ko ang lahat ng mga pagsubok at nang sa gayon ay makamit ko ang mga biyaya mo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Lalo na yung biyaya mo na ako ay maging kalugod-lugod na anak mo. Yung biyaya mo na balang araw ako ay mapasama sa kaharian mo. Yung biyaya mo na kahit nasasaktan ako ay maging witness pa rin ako ng pagmamahal mo. Na masabi ko pa rin sa iba, lalo na sa aking pamilya, na ikaw ay mabuti pa rin talaga despite aming mga problema. Tulungan mo ako, Panginoon. Hindi ko kaya ito, pero kakayanin ko sa tulong mo. Papuri sa Ama at sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay.
tanggapin mo, Panginoon, itong aking alay sa iyo. Ibibigay, ialay, lahat ng yaman at buhay, ihahandog sa iyo. Papuri sa ngalan mo, kahit na may kasalanan, itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo, sana'y tanggapin ang alay ko. Ako ay tumatawag sa'yo, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin ang alay ko. Ang alay ko. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maitalaga nawa namin sa iyo ang gagawing paghahain ng iyong ibinigay upang aming maialay din sa layuning aming sambahin ang ngalan mo, upang ang kagalingan namin ay makamtan mula sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, sama po ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa panalagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pag-isikap namin iyong kinalulugdanan at ang pagkapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesucristo na naglingkod sa taong mahal. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang.
Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Iyo, sa tingin mo, halaga'y higit sa ginto, pagkat Diyos ko, tangi mong hinahanap, sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko. Pagkat Diyos ko, tangi mong hinahanap, sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin kami iyong binikyan ng kagalingang dulot ng aming pinagsaluhan. Ito naway umampat sa masama naming hilig upang lalong tumibay ang kaloob mo sa aming pagkatig. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya na. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up
the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort to your pain. Salamat po. Thank you sa inyo.